Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Yesus. Well, para po sa mensahe na ipinagkulob sa atin ng Panginoon ngayong pong umaga, ito po ay nasa Romans chapter 15 and verse number 1. Ang sabi po ng Bible, "We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak and not to please ourselves." Well, ito pong encouragement ni Apostle Paul sa mga taga-Roma ay tunay din po na dapat maging encouragement ng bawat isa po sa atin pong panahon sa gawain po ng Panginoon. Well, ito ho ang atin pong bibigyang pansin na kung papaano na sabi niya, yung mga malakas daw ay kumbaga magkaroon ng sabihin nating sinseridad or sabihin po nating pagkukusa na tumulong doon sa mga mahihina. Kaya nga, ang title po ng ating message for this morning is Be Strong. Kailangan po nating maging malakas o matatag, hindi lang po dahil sa may problema o kaya para po sa ating sarili o maging sa ating pamilya. Kundi, ang tinutukoy po ni Apostle Paul dito actually in general, na sa gawain o wala man sa gawain, ang mga mananampalataya kumbaga kailangan po nating lumago o maging matatag sa atin pong buhay pananampalataya at maging sa atin pong spiritual life. Well, kaya nga ito ho yung bagay na magandang tignan natin. Kumbaga, liwanagin ho natin yung sinabi ng verse number 1. "We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak." So, yung tinutukoy niyang we, actually, ito ho yung mga masasabi po natin kasi Romans chapter 15, ang context po niyan, yung mga talagang nagsiserve at yung mga matagal na sa gawain ng Panginoon. Yung kinakausap niya rito, yung mga elders, yung mga leaders ng church. So sana tayo rin po bilang mga matagal na sa gawain ng Panginoon, 'di ba? Parang ako rin po namamanhik sa inyo na sana lalo tayong maging malakas, lalo tayong maging matibay o matatag, hindi lang po para sa atin, na makapanatili tayong nasa gawain tayo ng Panginoon o kaya makapagpatuloy sa paglilingkod, kundi tayo rin po mapakinabangan ng iba sa ideyang pwede po natin silang ma-encourage o matulungan na makapagpatuloy rin sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, ito ho yung purpose kung bakit tayo kailangan maging malakas. Dito po, ayon sa ating pong talata, according to our passage, number 1, be strong to help the weak in the Lord. So, kailangan po nating maging malakas, kailangan ho natin maging matibay para yung mga mahihina at saka nanghihina sa harapan po ng Panginoon, mga kapatid, matulungan natin. Kasi yan po yung sabi ng talata "We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak." So hindi ho natin maitatago ang katotohanan na sa gawain po ng Diyos, hindi po tayo pare-parehas ng level of spirituality. Meron po sa atin, dahil matagal na, pwedeng maging matatag at malago sa gawain ng Diyos. But it doesn't mean, pag matagal, malago na at matatag na rin. So, kumbaga, ito po kumbaga pag-aaral lang para maramdaman natin ano ba yung pwede nating magawa bukod pa sa ministry na nagagawa na natin ngayon, ano pa ba yung pwede nating maging sabihin nating kontribusyon sa gawain ng Panginoon, lalo na doon sa mga kapatid natin na bago pa lang, sigurado ho yan mahihina pa Di ba? Yung mga babes in Christ, hindi pa ho yan mature. Kailangan pa po niyan ng guidance, kailangan pa po nila ng mga aagapay sa kanila para sila po makapagpatuloy at makagawa din ng kagaya ng nagagawa natin sa gawain ng Panginoon. So, kailangan po tayong maging matatag, kailangan po tayong maging malakas para po sa mga kapatiran at sa mga kamanggagawa natin na hindi pa ganong kalakas na kagaya natin. Yun po kasi yung context na sinasabi ni Apostle Paul, yung sinabi niyang "we then that are strong." So tayong mga malalakas, talking to the elders, di ba? Kausap niya yung mga leaders. Sabi niya, tayong malalakas, itong mga mahihina, tulungan natin. Di ba? Yung kanilang pinagdadaan ng hirap, bagamat hindi natin kayang solusyonan lahat, pero maramdaman nila bilang mga matatagal at malalakas na Kristiyano, maramdaman itong mga mahihina na nasa tabintay nila. Kumbaga nakaagapay tayo. Bukod sa Panginoon, syempre, gusto nating maramdaman sa buhay natin pag may problema tayo, yung meron tayong kadamay. So, lagi natin sinasabi, ang Panginoon kasama natin sa buhay natin. Pero, ang nagiging kasangkapan at kaparaanan ng Diyos para maramdaman natin,
ang presensya ng Panginoon, nagpapadala rin siya ng mga tao. At sana tayo yung maging representative ng Diyos sa buhay ng mga mahihina na maramdaman nila, kasama nila ang Panginoon sa kaparaan ng tayo po ang ginagamit para maramdaman nila yung kaparaanan ng Panginoon. Hindi ho tayo ang Diyos. Tayo po para bang, 'di ba, inaatasan lang, 'di ba? Binibigyan lang tayo ng trabaho na maramdaman nila bukod sa Panginoon, narito po tayo para tumulong. Kaya nga, yun yung nakita ko rito. We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak. Lalo ho nilang hindi kakayanin. Weak na nga sila, may infirmities pa. Ano po? Di ba? Mahina na nga sila, may problema pa. So, talagang kailangan nila tayong mga malalakas. So, sana po, tayong mga mananampalataya, lalo pat kung tayo matagal na, di ba, umakto tayo sa kanilang malakas. Bagamat, alam ko rin naman po, hindi naman porket matagal sa gawain ng Diyos, hindi ho porket leaders, hindi ho porket pastor, wala nang problema, wala nang nararamdaman na sakit sa katawan. Ano ho? So kaya lang, kailangan ho nating gawin. We have to be strong for them because they are weak. Plus the fact they have infirmities. So kaya kailangan ho nating maging malakas. Pangalawa, nakita ko po, be strong to help the work of the Lord. Kailangan nating maging malakas. Tignan po ninyo, no? Ito ho yung logic. Kapag maraming weak sa gawain ng Panginoon at kaunti ang strong, ang tendency, yung ministry nahihirapan. 'Di ba? Yung gawain ng Diyos, para bang bigat na bigat umangat o makapagpatuloy kasi nga ang daming binubuhat. At ang mahirap nito, okay lang namang maraming buhatin, 'di ba? Kung maraming bumubuhat. Okay lang din na maraming mahina kung marami ring malakas. Ang problema, kapag madami ang mahina at kakaunti ang malakas, ang tendency, yung gawain ng Diyos nahihirapan. 'Di ba? In any aspect, sa lahat ng aspeto ng gawain ng Panginoon, 'di ba? Mapa soul winning, 'di ba? Mapa teaching o giving o yung worship natin, music ministry, kapag lahat marami, mahira, kumbaga hindi nakakagawa dahil sa problema, dahil sa kahirapan o dahil sa pagiging mahina o bata pa sa pananampalataya, ang tendency, yung ministry, nagiging mabigat. Humihirap. Ngayon, kapag tayo po umaaktong malakas, uulitin ko po, alam din ng Diyos na meron tayong binibitbit na problema, alam din ng Panginoon. Parang ngayon ho, actually, kanina hong umaga, kaninang maaga pa lang, pinapakiramdaman ko, sobrang sakit ng aking ulo. Hindi ko po alam kung sa puyat o sa kung ano mang nararamdaman sa katawan, parang pumipintig yung akin pong ulo na parang, sabi ko, parang sasabog, napakasakit kanina. Pero sabi ko, di ba, kailangan nating tumayo, kailangan nating bumangon, kailangan nating magturo. Ano po, so ibig sabihin, may mga time na parang tayo rin, di natin kaya. Pero isipin natin, pag hindi tayo bumangon, pag hindi tayo nag-aktong malakas, paano yung mga mahina, paano yung gawain. So dadagdag pa tayo sa mga mahina sa ministry. So ang mangyayari sa ministry, talagang, alam mo yun, pabulusok, hindi po paangat. Bakit? Wala pong bumabangon, wala talagang umaaktong malakas Sabi ko nga, alam ng Diyos kung mahina rin tayo at nahihirapan. Pero bilang mga matagal ng mananampalataya, bilang leader, kailangan nating maging malakas para sa mga mahina at para po sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, yun ho yung ibig kong sabihin dito at malamang, yun din ho yung pakay ni Apostle Paul kung bakit na sinabing kailangan maging malakas ng mga mananampalataya. But alam naman natin na napakarami ring problema ang pinagdaanan ni Apostle Paul. Ang dami niya ring hirap, ang dami niyang mga, di ba, naranasan na talagang pwede na rin magpahina ng kanyang, sabihin nating pananampalataya. Pero, ang nadidinig natin kay Apostle Paul lagi, sapat ang biyaya ng Diyos, di ba, kakampi natin ng Panginoon, nandyan ng, di ba, kaloob ng Panginoon. So, sa madalit salita, ito po yung dapat natin ding maging prinsipyo sa buhay bilang mga naglilingkod. Pangatlo, be strong to help the workers of the Lord. Hindi lang po natin natutulungan yung mga weak, hindi lang po natin natutulungan yung gawain, natutulungan din po natin yung mga gumagawa. Kasi po, kung tayo naman, totoong malakas at may kakayanan naman na makatayo sa ating sarili, dapat wag na ho tayong magpaakay sa iba. Wag na ho tayong magpabitbit pa sa gawain ng Panginoon. Maganda po siguro, 'di ba, kung talagang hindi natin kayang mang-encourage ng iba, umakto na ho tayong malakas para hindi na ho tayo maidagdag pa sa trabaho ng mga naglilingkod o kaya wag na tayong makasama pa doon sa mga mahihina na inaasikaso at inaalagaan.
napakalaking tulong po mga kapatid. Kaya nga sabi ng Apostle Paul, tignan po ninyo, sabi ng verse number 1, we then that are strong ought to bear the infirmities of the weak and not to please ourselves. So, hindi na to para sa atin. Kaya kahit ayon magiging malakas, hindi para pakinabang lang natin, kundi para pakinabang ng iba sa atin. Kaya kung titignan po ninyo, yung context ng chapter 15 na ito kumbaga dapat ang pairali natin kung paano natin mapapalago o maiisip na maging nakatulong tayo sa gawain ng Panginoon at the same time natulungan din po natin yung mga manggagawa ng Diyos. Parang ang ibig sabihin ni Apostle Paul kung malakas naman kayo, 'di ba? Kung hindi niyo ako kayang tulungan na encourage yung mga weak o kaya, 'di ba, tulungan yung gawain, wag na lang tayong dumagdag doon po sa pwede pang magiging pahirap o kaya pagdadagdag pa ng trabaho. Kaya nga ito po ay malaking help sa gawain ng Diyos kapag ang mga mananampalataya, okay, bago o matagal, kapag yan ay nagiging strong, natutulungan nyo kami, di ba, nai-encourage nyo kami, nai-encourage po ninyo yung ibang mga kapatiran natin na naglilingkod din sa Panginoon na kayo po ay nakakakitaan ng kalakasan ng pananampalataya. So, kaya ito ho yung mga bagay na pwede po nating makita dito ho sa talatang atin pong pinag-aralan. Be strong to help the weak in the Lord. Be strong to help the work of the Lord. And be strong to help the workers of the Lord. So, malaking bagay po kapag tayo ay naging malakas o matatag sa atin pong buhay. Kaya nga sabi po ng Romans chapter 15 din, verses 2 to 3, ito ho yung mga karugtong na talata. Sabi po dito, let every one of us please his neighbor for his good to edification. Yung makakabuti, makakatulong. For even Christ pleased not himself, but as it is written, the reproaches of them that reproach thee fell on me. So para bang akuin na lang natin, 'di ba? Tayo na lang ang mahirapan, wag lang ang gawain, wag lang ang iba. So kumbaga, yung pag-akto nating malakas, hindi naman ibig sabihin hindi na rin tayo nakakatikim ng pagsubok. So yung akto nating pagiging malakas, patunay lang yan na kaya nating isakripisyo ang sarili natin alang-alang sa iba at alang-alang sa gawain ng Panginoon. Kaya nga sana ngayon pong umaga sa atin pong naging pag-aaral ng salita ng Diyos, talagang tayo po ay nabusog at napagpala ng mensahe ng Panginoon. Samantala, pakisama po ninyo sa prayer, sobrang sakit po ng aking ulo, sana talagang wag po itong magtuloy-tuloy dahil meron po tayong altar mamayang gabi. Pakisama nyo lang po ako sa prayer. At gusto po nating pasalamatan yung mga nakasama po natin ngayong umaga. Thank you po sa mga worker natin dyan sa church at sa mga workers natin nandito. Kila Brother Gab, Preacher Alvin, Brother Rodel, Preacher Chris, Brother Christian, Brother Bedic, Sister Eliza, at maging kay Preacher Carlo. Kung nakasama natin siya ngayong umaga dyan sa Calbayog, Samar, maraming salamat din. Thank you rin po kay Ate Emeline Siason. Wala naman po dyan sa Valenzuela. Maraming salamat po kay Ninang Mirna Reyes. Maraming salamat din po maging kay Ninang Ana and Brother Sam. Salamat din po sa pag-join for this morning. And thank you rin kay Nanay Cristina Gueta mula po dyan sa East Bagong Barrio. Salamat din po kay Sister Hannah, kay Kuya John na nasa Dubai at kay Ate Rose dyan din po sa Caloocan. Gusto rin natin pasalamatan si Hershey Anastasio. Alam niyo po, ito rin, nabe-bless po ako dito bago pa lang. So yung kanyang mga comment at yung kanyang appreciation sa gawain ng Panginoon ay nagiging encouragement po namin. Kaya sana Hershey, magpatuloy ka lang sa gawain ng Panginoon at patuloy ka pang lumago sa salita ng Diyos. Thank you rin kay Norman Macabidang, isa yan sa mga Bible School student natin dyan po sa Samar. And maging kay Ate Josephine Serrano, maraming salamat din. God bless po sa inyo at kay Sister Glidel, maraming salamat. Thank you rin kay Ninang Kitten, mula po dyan sa Quezon City. Lagi niyang nakakasama si Ate Anastasia Kakayan. Hello po Ate Anastasia, sana talagang kayo rin po ay lumago at magpatuloy sa salita po ng Panginoon. Thank you rin kay Kit Daniel, maraming salamat. Kay Rhea Menguria mula dyan sa Tarlac, maraming salamat din. At kay Nanay Denden, salamat din na kasama po natin si Nanay Denden for this morning. Maging kay Clarence, maraming salamat. Natutuwa tayo si Clarence na kasama natin ngayong umaga. Maging si Alegria Rosario. Ito po yung mother ni Ate Josephine dyan po sa Pangasinan. Hello po Nanay, God bless po sa inyo. At sana'y kayo po palakasin ng Panginoon at patuloy po kayo makarinig ng salita po ng Diyos. Thank you rin kay Brenda Lynn Beltran.
mula naman dyan sa Imus and also kay Ninang Shu. Maraming salamat po ng Shu. God bless po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Thank you rin kay Darling Lacuna. Tutuwa tayo. Si Darling, talagang tuloy-tuloy na rin natin nakakasama. And also kay Laika Villaruel, mula naman po dyan sa Palawan. Maraming salamat. Thank you rin kay Brother Ariel Ilalim Jr. dyan sa Vietnam. Maging kay Grant Christian Roselio dyan sa Calbayog, Samar. Maraming salamat din. Thank you kay Ate Biron Contreras. Salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And gusto po nating pasalamatan si Marvin Aranuez. Kasama yan yung Preacher Chris. Maging si Arman. Hello, si Sir Arman. Kasi natutuwa tayo at blessing na kasama natin si Arman Cruto. Thank you sa pag-join. Pagpalain ka ng Panginoon at sana talagang patuloy ka makapakinig ng salita ng Panginoon. And thank you rin kay Rogen. Si Arman, kung ako nagkakamali, yan yata yung gumawa sa church natin. Salamat Arman. God bless sa iyo. Kay Rogen, thank you rin. Maraming salamat. Kay Sister Weng, maraming salamat din sa pag-join. God bless sa iyo. Ingat sa pagtatrabaho. Kay Ate Carmelita Dake, maraming salamat din po. At maging kay Jennifer Dakutanan, dyan po sa Pasig. Maraming salamat and God bless. Thank you rin kay Ana Rose Aniscal, dyan din sa Calbayog, Samar. Maraming salamat. Kay Rowena Kasungkad, kay Ate Wena, maraming salamat po. God bless sa inyong family. Kay Ate Nelly and Bobby, dyan sa Bagong Baryo, maraming salamat. Thank you rin kay Ate Carmen Ilalim. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay Kiray, kay Zakira Ambong. Isa rin to sa nakaka-encourage. Lagi na rin natin nakakasama. Sana talaga magtuloy-tuloy din ito. Kay Mary Grace Garcia dyan sa Leyte, maraming salamat. Ingat ka dyan, kapatid. Pagpalain ka ng Panginoon. Thank you rin kay Candy Padre mula naman sa Bacoor, Cavite. Maraming salamat. And also, thank you rin kay Chalimar Alcazarin. Maraming salamat sa inyo at sana'y talagang tayo po'y nabusog ng salita po ng Diyos. And of course, sa Team Las Piñas, maraming salamat. At sa lahat ng mga kapatiran po natin na nakasama natin ngayong umaga, salamat po sa inyo at sa mga makikinig at manonood pa lamang ng mensaheng ito ay naway kayo rin po'y mabusog at mapagpala ng salita po ng Diyos. Samantala, wag ninyong kalimutan, mamayang gabi, Friday po ngayon, meron po tayong family altar. Kita-kita po tayo, 7 p.m. sa gawain po ng Diyos. Again, maraming salamat, ingat po tayo palagi, and good morning to everyone.